blessing here. Okay. Baka masikip na ako. Hindi, okay lang. See, that's why your family here. Yes. Yes. See, Good morning, everyone. really love Are you excited to worship? Are you doing God? Yes. Hallelujah. Before we start, let us pray, Lord. We thank you, O God, for Amen. everything you have done, what you are doing in our lives. We thank you, O Lord, for this opportunity and this time, O Lord. We're gathered together to worship you today, O Lord, in spirit and in truth. Knowing that you are alive. Amen. Everything that you have done, O Lord, for us. We thank you, O God. This, everything we ask, everything we do, everything we praise and worship is for you and you alone. Yes, Lord. Fill this place with your Holy Spirit. Amen. Prepare us, O Lord, to receive your blessings today. And in Jesus' name we pray. Amen. Our call to worship is taken from Psalm 67, verse 5 to 6 at marito kayo lahat. Psalm 67, verse 5 to 6 says, Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. Amen. Yung during the time na naghahanap si Mary, papunta ng tomb, sabi ng angel, He is not here. He is distant. And sabi niya sa Revelation 1:18, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen? Let's celebrate the resurrection of our God. He is Alpha and Omega. Let's celebrate, let's sing, celebrate Jesus. Amen.
Heavenly Father, we come before you just as we are. Wala po kami naitago sa iyong harapan, Panginoon. But right now, Lord, we are here for one purpose. To seek your grace, to worship you. And Lord, as we come before you, may we, Lord God, that your name be lifted up and your word will be spread as your people gather wherever it is, Lord God, saan man nagtipon ang mga anak mo mananampalataya. Nawa, Panginoon, today is the celebration. We believe, Lord, that this is the day that you made, that we will come together to declare that you are the reason, God, the living God, who touches lives. Lord, we celebrate today, not only today, O God, but throughout sa aming pamumuhay. And Lord, today, Lord, we give you all the prayer requests, O God. Inaalala namin ang aming bansang Pilipinas, O God.
pag-aaral ng Pilipinas, Panginoon, down to the barangays, especially, O God, sa mga families, O God, na hindi pa nakakarinig ng iyong gospel. Amen. Maybe, O God, use people, Panginoon, magpadala ka ng mo ang mga pamilyang ito, Panginoon. Kung ano man ang mga kailangan nila, O God, we believe, Lord God, that you will supply. Gaya ng pag-supply mo sa amin, Panginoon. Amen. And Lord, remember also, dito sa Taiwan, Father God, we claim, Lord God, that this place or this nation, Panginoon, itong bansang ito, maraming maitatayo o gabi iglesia mo. Ang pangalan mo ay mataas ito sa bansang Taiwan, Lord God, na mapinawa, Father God, all believers, Panginoon, ay magkaroon ng init to spread your word, Panginoon. Na hindi kami maging selfish, O God. But Lord, we will try to reach out, O God. Magdala kayo, Panginoon, ng Panginoon sa iyo. And Lord, we also remember ang buong mundo, Panginoon. Alam mo ang nagaganap, Panginoon. But Lord, we believe, Lord, that you have a plan. You have a purpose. And we believe that you have all the authority, O God, to control everything, Panginoon. Lord, pinagkakakiwala namin ang lahat ng ito. At sa lahat ng mga personal na request, Panginoon, hindi namin mabanggit, Father God, ngayon, but you know, mas kilala mo, Panginoon, kung ano ang nilalaman ng puso ng bawat isa na naririto. Lord, it's our prayer, God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na ikaw ang pumalingan, ikaw ang mag-provide, Panginoon, ikaw ang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Wherever they are, wherever saan man nagkalat ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Father God, na ang iyong kalinga ang patuloy na lumagot sa kanila. At ganoon din, O God, we rejoice, O God. Dahil, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay nabuhay muli, O God. You took the shame, Panginoon. Kaya nandito kami na magsaya to bring glory to your name. You deserve the glory and honor. And all the people will say, Amen. 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 Is all started? Reading of the scripture for today. Scripture reading for today was taken from John chapter 10, verse 17 and 18. The Father loves me because I sacrificed my life, so I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father has commanded. Revelation chapter 5, verse 5 to 6. But one of the 24 elders said to me, Stop weeping. Look, the Lion of the tribe of Judah, the heir to David's throne, has won the victory. He is worthy to open the scroll and its 7 seals. Then I saw a lamb that looked as if it had been slaughtered, but it was now standing between the throne and the whole living being and among the 24 elders. He had 7 horns and 7 eyes, which represent the sevenfold Spirit of God that is sent out into every part of the earth. Romans chapter 8, verse 11. The Spirit of the God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Amen. Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thanks be to God. Good morning. Maaari magtaka kayo. We have here with us Pastor Paul Cole.
can say original or called. The family of Pastor Paul is here with us today since the birth of the Young Fellowship Shapoak and continued by Pastor Obed. So it's good to see a man of faith Amen. na makakasama natin ngayon. So let's prepare our hearts and open our ears to listen what God has implanted in His heart. Welcome po, Pastor. Pwede po, Pastor. You're free. Oh my goodness. Sorry. Ano kayo babayaran kung para mas eksakto, for those who are new sa Filipino ministry, nag-receive kami dito sa mayayari ng Panginoon. Closer to your mouth. Back in 1994 to 2013, doon kumalik si Pastor Obed. So, bibigyan ko na kayo ng training background sa akin kanina dito. Itong nakaraang mga buwan, na-notify si Sonia, by the way, kung may yung membro ng pamilya. Kaya, Sonia, ang dalawa na sa likod. Okay. So, na-notify si Mrs. na gobyerno ng Taiwan na because we have served here 20 years, pwede pala siya tumanggap ng benefit mula sa gobyerno. So, nung napaplano na kami noon, pumunta rito ang Secretary ng DEC, naalala ko na nung last September 2025, punta kami sa Turkey, yung team namin sa church. Nagpunta sa Turkey, nilisita namin yung 7 churches of the Book of Revelations. Okay? And so, yung pala, dalawang programa yun, bukod sa tour, para makita namin yung mga ruins ng churches doon. Meron din kaming conference tungkol sa CQ, CQ conference. Now, ano yung CQ conference? Yun ang tinatawag na cultural intelligence. Now, yun, isa sa sinabi ko kay Pastor Robert, pagkakataon na ibahagi na dito, yung CQ conference na pinaganda namin ay ibahagi sa ating mga kababayan dito sa Taiwan. Sapagkat ito ay bago paraan, hindi siya bago in a sense, pero hindi masyadong nagbabahagi. So, paraan ng Panginoon sa Kristo kung paano gamitin ang kultura para maging may bahagi ang kanyang mabuting balita. Does that make sense? Translated in English because of Okay, mamaya, kung may time pa kayo, after service, mga 1 hour lang siguro ang break or i-release mo natin kasi 10 sessions lahat yun. Ngayon, pero i-release natin kasi nga kulang tayo. Hindi kayo lahat, hindi kayo mga uuwi na at kayo lang. So, pinag-usapan ko rin ang leadership natin dito na pwede i-schedule natin, i-adjust natin yung time from 1 o'clock to 5 o'clock. Para kung yung mga pag-uwi ng mas maaga, at least ma-cover niya, marami rin content. Okay, now, yan ang ating gagawin mo ng hapon. I-equip kayo para magamit niyo ng kultura. Siyempre, hindi pa natin lahat yun. Para makakabahagi na mabuting balita. Hindi lang sa kapwa natin Pinoy, kung hindi sa lahat ng klase ng mga ethnic group. Maging Indonesian ka man, Vietnamese, Taiwanese, American, French, and so forth. Di ba exciting yun? Papakita ko sa inyo kung ang ginawa ni Jesus Cristo niya. Yan ang ating pag-aaralan. Simpleng paraan para may bahagi mo din balita sa hindi natin kalugo.
Ganon? Amen. Kaya kung may time kayo, stick this afternoon and you'll be able to share that with us. Bibigay din namin yung document para kahit na napunto yung time dito, hindi rin namin matapos. May document na i-email sa inyo, email. Bigyan nyo lang yung email address ko kay Nelly at padadala niya sa inyo via email. 22 pages yun. Meron Chinese version yun. Meron English version. Ibabahagi ko yung Tagalog version kasi mas maiintindihan natin dito. Okay? Alright, so jump right into tayo sa sermon natin for today. Titled, The Resurrection of the Anointed One, the Lamb who lives. Okay, binasa din kapatid natin earlier in the scriptures kung saan naka-anchor o naka-ground yung ating usapan ngayon. So mga kapatid, tayo ay nag-gather ngayon na merong share tayo ng common story natin bilang mga believers, bilang mga followers of Jesus Christ. At bilang mga kapatiran na umalis sa Pilipinas, mga migrate dito sa Taiwan. Iiwan natin karaniwan yung ating mga magulang, yung mga asawa, anak, at mga kaibigan sa Pilipinas, kung saan mga tayo galing, na-start sa Pilipinas na. At pumunta tayo sa Taiwan, para magtrabaho, at magkaroon na mas mabuting buhay, di ba? Yun, generally, yan ang ating alam, right? Amen. Amen. Oh, hindi ba sa atin, nagtrabaho sa factory, sa bilang caregiver, sa fishing boats, sa construction, at iba bilang domestic help. At sometimes, ang ating buhay dito ay mahirap. No? Kahit sa akin, mahirap talaga. Kahit sa akin dito, mahirap talaga. Na-homesick tayo. No? Napapagod. Pagkatapos ng mga shift. No? Mga shift. Minsan hindi tayo naiintindihan na iba ang ating kultura. Iba ang ating lingwahe. So, nagkakaroon ng communication, relational gap. Di ba? Kahit na ngayon, kapamilya natin, kaya din na. So, iba nalulungkot dahil sa nasa foreign culture tayo. At nalulungkot yung iba nasanay na tayo. So sometimes people look at migrant workers, especially in the locals, and they think that we are only laborers here in Taiwan. Migrant laborers. Yung iba nakakaramdam nito. I don't know about you. Hindi yun ang pamilya. Pero, you know what? The good news is, God sees something more. Amen. God sees His children. Yes, Ang hallelujah. nakikita ng Diyos sa atin, tayo yung mga anak niya. Nakikita ng mga locals, o some locals, sa atin, laborer lang tayo. Pero tandaan natin, nakikita tayo ng Diyos bilang kanya mga anak. And today, we remember the greatest truth of the Christian faith. At yan ay pinanaw sa kanila ng mga kapatid natin. Jesus Christ is what? Alive. Okay. He is risen. Amen. He is risen indeed. Okay. He is risen. He is risen indeed. Huwag na malasin na ulit. Dito, parang nagkayat ang breakfast. Okay. He is risen. He is risen. Ayan, okay. Parang kasi, sinabi ko, Jesus is alive. Pero parang hindi alive. Tulog. Parang, antok or tulog. Okay, so, the resurrection of Jesus is not just a story of Easter Sunday. Hindi routine lang ito na, bukas wala nang kalimutan na. Ito ay buhay na reality. Nagbibigay ng kapangyarihan. We will demonstrate that. That's why many of you have experienced the power and hope and purpose of God in our life because Jesus lives. Even here in Taiwan. Amen.
Sa tayo namin dito sa Taiwan, nakikita ko talaga na buhay. So, makikita ko lang yung mga leader nyo dito, ay, buhay na buhay. Sa kabila, ano kakapatunan. Yes. No? Amen. Ay, nananatili sila nagsisilip dito. Ay, God is really alive. And madidifferentiate natin yan, madidistinguish natin yan, maiiba natin yan doon sa normal experiences. Dahil meron tayong mga katotoo na nararanasan. Kaya, lumalabas na ako at kayo, iisa lang tayo, wala tayo, tayo lang tayo, nakakaranas. Amen. Kapag siya na ang Panginoon, iisa lang ang Panginoon. Yung binasa niya, kapatid natin, sinabi, I lay down my life. No one takes it from me, but I lay down on my own accord. I have authority to lay down and authority to take it up again. Okay, so Jesus declaring the fact that who he is, his power to lay his life and the authority to raise himself up again. Okay, and that is the mystery that we are trying to understand, but certainly we can experience. Mahirap intindihin yung katotohanan na yun. Pero alam natin nararanasan natin yan. Now, notice something amazing here. Sinabi ni Jesus, may kapangyarihan siya sa sariling buhay at kamatayan. May kapangyarihan. No? Alam kong kailangan natin na-perceive what may kapangyarihan. Now, this means si Jesus hindi biktima. Si Jesus hindi wala kapangyarihan. Si Jesus willing siya ibigay ang kanyang buhay. And he also had the authority, kasi sabi niya, buhayin mo sarili niya muli. Amen. May kapangyarihan siya. So, yung resurrection, o pagkabuhay na muli, ay hindi aksidente. Hallelujah. Intentional yun sa pagpil ni Yeso Cristo. At mag-discover natin yan. So, itong resurrection ay victory plan from the beginning ng Panginoon. Victory plan. In other words, may plan ng Diyos para sa atin, sa mga kalibo, bawat isa sa atin dito, may plano spesifiko, walang aksidente. Amen. Ano sabi? Hindi tayo naligaw lang dito. Hindi lang tayo napilitan dito. Hindi lang tayo kung ano din. Sadyang may plano ng Diyos kung bakit ikaw ako dinala dito. Amen. Okay. Kung hindi mo pa na-realize na, i-realize na yung Panginoon yan. No? It's a process. No? Paliliwanag sa iyo ng Panginoon yan. Kaya the more, the earlier you realize what's God's purpose, the more you can participate in His will and purpose in your life. Alam ko, for example, mga tato ako dito, I'm a senior citizen. Naranasan ang trabaho sa tayo, nahirap tayo. Pero, over and above that, nandun yung Panginoon, ginagay tayo. Tutulungan tayo, pag-iibig sa atin, at dahil sa iyong buhay, dahil sa aking buhay, marami nang nahipong mga ibang kaluluwa. Dahil na ibinigay nyo at binigay natin ang ating buhay sa kanya. For example, kanina, si Rose. May dalawa pong ako. Mas mataas pa sa amin ng mga ako namin yun. Bago na simula ito, nag-read na sila sa soba. 15 souls, I understand. Ng evangelist, 15 souls come to say, receive Jesus Christ. Amen. Well, ano yun? Aksidente ba yun? Intentional yun. Sa Tagalog yung intentional, sinadya. Kaya kahit ano mangyari sa buhay natin, whether may masama o mabuti nangyari, pare-pareho yan. Nasa plano na ng Diyos yan. Bakit naman ang pinaranas pa rin? Kasi nga, malalaman mo later, ako nga, nalaman ko na, narito ako, di ba, dapat ko dinala dito ng mga hindi ko wala akong plano, wala akong lahat. Tsaka wala na itindihan yung plano ng Diyos. Nung tumingin na akong pabalik, hindi pa,
Iba yung intention ko, pero ikaw pala yung ginagawa ng Diyos. And that is why, sa personal experience ko, naintindihan ko. Kaya kayo, tatanong niyo natin, pero ano ba ang plano ng Panginoon sa akin? Bakit niya ako pinapasok sa ganitong struggle? O sa ganitong karanasan? O, hindi natin kasi mabuti, meron eh. Meron din mga trials and struggles. Okay? Kung pwede na sana, sweldo natin, tumaas na, resto mas malaki, di ba? O kita natin, ano po natin, tumaas, para mas marami tayong hindi sila. Pero, tandaan mo, yun ang sinent ng Panginoon. At pakikita sa iyo ng Panginoon. So, at time when you felt powerless, hindi na akong makadali lang. Bakit ako pagdahil sa aking amo? Nire-restrain niya ako, binibigyan niya ako. Masama yan, hindi ako pagdahil. Pero nire-restrain ako ng bakit. Ang nasasabi ko yan kasi ate, story later. O kaya yung unfair, yung employer. Kaya hindi ko narapasa noon, ayaw ko muna nangyari ko. Nahawakan ng mga employer pala ng mga dokumento, kaya sila makataas, hindi sila makapuntas ng mga sabi ng iba. Gusto, inuhod yung sweldo nila, etc. Marami kami istorya na nangyari na rin. Ayaw ko, sa time ko mapapanood. Pero para makita yung mga bigyan ko, may example ko lang sa namin dito. Kaya sa Pilipina, hindi binibigyan ang sweldo ng kanyang family. Talagang hindi binibigyan ang sweldo. Yung mga magulang niya, mga kapatid niya, ako na lang sa kanya, sinumpahan siya. Dahil sa bakit hindi siya nagpapadala, hindi naman niya wala siya kapagilihan, parang pinili niya ang amin niya. Hindi na siya makalat, wala siya na, hindi na makasakay ng masa, puro ching-ching. Hindi niya mabasa na, pagdating sa kanya. Ang gagawin niya, kaya iyan lang siya nangyaya. One time, nagtapos siya ng basura. Kaya meron kami garbage ministry, no? Nagtapos ng basura yung first time, in-introduce Chen Chubin, no? Nagtapos siya ng basura, kinahin yung mga Pilipino sa kanto. Nakisama siya ngayon. Ayun, nalaman niya na wala naman nalaman niya, etc. Makakanta ka dito sa kasi, wala kami dito doon, wala kami facility. Kaya sa kasada kami ngayon ng witness, no? Doon ngayon, yung mga nagkakala sa basurahan, meron silang mga 20 minutes, 30 minutes, nagsasama-sama kami yan, nag-progress namin yan, mga problema niya, bukod sa sabi nila. Ngayon, ito nga, dumating na yung oras kasi sinumpahan siya ng magulang niya pinawahan. At saka yung ako niya, i-iis siya tayo sa iyo. Sabi niya, mabuti ka, wakas na ito ng buhay ko. Sinusumpahan na ako ng mga pagkakas sabi ko, kapunin ko doon, anong gagawin ko? O hindi na nagtatanggap. So, ito yung mga amo ko, Ayun yung sweldo. so, binuksan niya yung bintana. Nasa pagkakas, tento, yan pa rin. So he prepared a stool just in order to reach the window. Kumuha siya ng Stool. nilagay nila sa labi, tumutulog, maliit kasi babae. Hindi na kayang i-reach yung window. Tumutulog sa stool, tatalo na siya kasi sabi niya, wala na po. No? Biglang, pagbukas siya ng bintana, biglang pumasok yung hangin. Hangin. At, Yung kanta namin, Cast Your Burden Upon the Lord. Cast your burden. Nakikita namin sa Kinakanta namin as a flag ceremony. Ano mo na yun? We shall never suffer the righteous. Nag-glad sa bako, napaiyak ka na siya. Pinabasan, lumapit yung amin sa kanya. Sabi sa kanya, Yung sweldo mo. yung sweldo. So, parang naiyak na ako yan ang resurrection power. God is alive. Amen. Jesus is alive. And so, kaya, tayo, hindi ko tiyaga tayo darating amin. Na ipapakita sa iyo ng Panginoon, kanyang kapangyarihan. Amen. I have not abandoned Yes, you. hallelujah. I'm here, and I will help you. And that proper time comes. Kaya, patient lang tayo. Ano man ang nangyari sa inyo, I don't know. Yung mga personal stories kayo dito, tandaan nyo,
God is in total control. Amen. Okay. So, totoo yan sa personal level, sa community level, sa national level, sa international level. God is sovereignly in control. Alam niyo, mag-gera-gera niyan eh. Mga threat niyan eh, wala sa labas niya sa pamilya. No. He is in total control. So many migrants now know what it is to have little power. But Jesus shows us something different. Even when people thought they have defeated or they are defeated because Christ is on the cross, but remember, He rose again. No? The cross looked like a defeat, but the resurrection revealed it was actually a victory. Jesus believed, kasi papayaran dapat yung kasalanan. Pero kung may utang ka, sample lang, kung may utang ka, pag-inom makakalimutan yung utang mo yan. Pero di ba eh? Kasi lahat ng utang dapat pagbayaran. Aalisin ng Panginoon yan eh. Kaya nga sabi lang, for the wages of sin is death. At kabayaran ng kasalanan. Dahil utang yan sa Diyos. Huwag mo rin sabihin na alam mo ng Diyos yan. Papayaran mo yan. No? Kaya maliit na utang, malaki kasalanan, pareho yan. Sa harap ng Diyos, papayaran natin yan. So, that is the reason why ginawa ni Cristo, yun dapat gawin. Kasi hindi mo kaya bayaran ng utang natin sa Diyos. Yung ating kasalanan. Kasi ang requirement, kailangan mamatay na walang kasalanan. Eh, sino sa atin na walang kasalanan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mamaya lang, paglabas natin dyan naman eh, kung ano naman puto o isip ka eh. Kaya, that's the reason why God has to come in para kapusin na kapangyarihan ng kasalanan. Para makabayaran yung hindi natin kaya bayaran. Siya ang umako ng ating utang. Amen. Hindi ba tayo papasalamat yan? That's why we are celebrating. Amen. Amen. The Lamb who was secondly, the Lamb who was slain is now the thorn-bearing King. Revelation 5:6. In heaven, John heard someone says this: "See the Lion of the tribe of Judah has triumphed." But when John looked, he did not see a lion first. He saw a lamb that looked as if it had been slain. Ano yung tupa? Kasi nung Old Testament, yung tupa, yun ang in-offer in place of the Israel sins temporarily. Why? Because animals of sacrifice cannot pay for our sins. It can only cover our sins at that time. Kaya tuloy papasok yung high priest doon sa tabernacle, doon sa second room, sa most holy room. Yung, alala niyo yung chest, yung kaban, ng kaban, meron dalawang cherubim. Yung ibabaw doon, yun ang simbolo ng cross. Then meron na mercy, sin. Atin na minimisi ka ng dugo. Yung walang not perfect, I should say, yung perfect na offering yung hinihingi ng Diyos doon. Pagdating doon ng high priest, bibisip niya yung dulo sa mercy. Kasi mababa siya. Hindi ka na sa atin sa kain ng glory ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos kasi mag-fellowship sa atin. Problema ka kasi yung kasalanan. Nakahagdan lagi yung kasalanan. So, kaya bago mo ba yung Diyos, yung offering na yun, ng dulo, malinis ang dulo, ng animal, ibibisig doon, para temporarily makapayagusip natin ang Diyos. Amen. Ngayon, sa New Testament, ang tabernakulo, hindi na yung dalaw, kundi yung katawan ng believer. Dito na, dahil nilinis tayo ni Jesus Cristo, yung dulo ni Cristo na nagbigay sa atin,
bumaba yung Holy Spirit naninirahan na sa atin, sa ating buhay. Kaya, excited pa rin malaman. Araw-araw, tulong kayo gising, kasama na niya yung Spirit ulit yung resident na siya, permanent resident, APRC na siya. Permanent. Permanent resident na Holy Spirit sa akin. Ayaw nyo ano? Kasama lahat ng benefit doon. Sobra-sobra benefit na kasama sa ating pangako. Kaya, yun ang ginawa siya. So, yun lang, yun ang purpose, yun ang growth ng lang. Ngayon, ang pinakamagandang picture nito ay sinabi ng Biblia, Jesus is both the lion, sinabi ng lion, it depicts power and victory. At lang, ibig sabihin, sacrifice and humility. Sacrifice. Now, yun lang, pinatay. Pero, ang nakita ni Juan doon, yun lang, ay standing alive. Pinatay lang, bakit dead? That means the sacrifice was not wasted. Hindi na po walang bahala ang sacrifice. God turns suffering ni Yesu Cristo into victory. Amen. Okay, dahil yung ginawa niya sakripisyo para sa atin, hindi na po walang saysay. Kaya tayo naman, tinakas natin tayo dahil alam natin buhay at ating Amen. sakripisyo. Now, correct natin niya sa ating mga migrant workers. Many Filipino workers know what sacrifice means, di ba? Yung sacrifice ng inyong time with your children. Okay, yung family celebrations, and yung forward of all, sacrifice yun. Inuwanan kasi. Pero, di ba? Yung mga nanay, kung ilang taon nilang pinalaro at pinalaki ang kanilang mga anak, pero kailangan nila iwanan dahil sa sila concerned sila sa future ng kanilang mga anak, hindi ba? Ay lahat, halos ganyan. Ay yung mga tatay, kailangan magtrabaho ng long hours para kumain. Yung mga pamilya, ngayon na, maraming sakripisyo ginagawa sa Pilipinas, 60 ang dalaw plus. 61. 16 pesos per dalaw, patay pa ilaw. Walang sasakyan. Walang mga jeep, walang kasi pamahal na gasolina. O sakripisyo na naman yan. O pero sabihin tayo, tatawa kayo lang, bakit? O, hindi naman talaga, hindi naman sa peso. So, alright, so, sacrifice therefore is painful. Mga sakit ang pagsasakripisyo. Thank you. Now, ano tinuturo sa atin ng resurrection na makapagdalihan? Ano tinuturo ito? This sacrifice in God's hands can produce life. Ang pagsasakripisyo na nasa kamay ng Diyos, hindi sa labas ng kamay ng Diyos. Ay mga believer, ang sakripisyo natin nasa kamay ng Diyos. Ito ay nag-produce ng buhay. Now, illustration, for example, think about the sacrifices you made to come here. Then, allow a moment of reflection. For example, nung ikaw ay first day ka mula sa Pilipinas, sabi ka na sa airport, goodbye. Isang barangay, kasama mo sa airport. Halika, wala na, iyakan, goodbye. Tapos pinapangako ko sa iyong pamilya. Okay? Now, ganyan din, just as Jesus sacrificed brought salvation, your sacrifice is an expression of love for your family. Pero ang resurrection, Yesu Cristo reminds us that God sees every sacrifice. Nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo ninyo. Amen. Okay, hindi siya yung bulag ba na nakikita lang ng Diyos ang sakripisyo mo. Hindi. Nakikita ng Diyos dahil siya. Why? All-seeing eye ang Panginoon.
Kaya huwag mong isipin na hindi nakikita ng Diyos ang inyong mga sacrifices. O, kahit pa na nag-iipin pa ka lang ng pentak araw-araw eh. O, tapos palis ka. Nakikita kaya ang tao na ito. Mahirap. Nag-ready ka, magluluto ka, lahat na. O, di ba? Pero kita ng Diyos pa siya. Hindi ang kagandahan na nasa ilalim kayo lang. Okay, kaya huwag ka paglalang. Thirdly, ang resurrection ay binabago yung identity natin. Binabago yung identity natin. Sometimes, my before was still invisible. Ibig sabihin, parang mga pumuto lang dito, parang shadow lang ako, walang pansin, walang kilala sa akin. Kasi maliit lang ako. People may see us only as workers. Hindi lang sa atin workers, kaya magkakasalubuhan, wala, hindi ka tingnan. Pero handa kung buwako, tulad ko. Amen. Hindi na parang mag-isip kayo. But the resurrection tells us something else. Because Jesus rose again, those who believe in Him are forgiven. Amen. Alam mo naman kung paano ko ang pagkatawad. Alam mo naman yung may kasalanan na pinatawad ka. Sabi ko, Brad, sis, kalimutan mo yung utang mo. Kaya hindi na, kung ako nakatawad ka. Diba? Ano naman kasalanan natin, nakatawad ka ng kapwa. Kaya naman pa kayo mo. Kasi gusto mag-iwas yun. Alam kayo kasalanan ka, tago ng tago, iwas ka ng iwas. Parang nagsasayaw ka sa kakaitas. Pero, pag nalang pinatawad ka, nalililig yung pinapagawa. Pangalawa, pinananampalataya sa pagkabuhay ng Kristo muli ay pinahakulan ng Diyos bilang kapamilya. Nakamdaman niyo na ba yung akong bilang kapamilya? Amen! Kaya, ako lang, tulad ko ako dahil yung mga dati namin kasama dito, sila ay aga-aga, matulong yung dalawa. Yung sa hotel. Eh, alas 6 ng umaga, o matulong ko yung laway sa hotel. Mga katasabi, aga-aga sa mga ng hotel, hihintay sa atin, nasa pa kayo? Narin sa labas na pinto. Eh, mga kapatid, pag ganyan ka pamilya, kaya mo, hindi ka na nag-iiba. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin, hindi tayo nag-iiba. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga kapatid. And kaya, that is the joy. Kaya, yesterday, some of them brought us out, and we were so happy because yun yan, hiking pa ng mga festival ng amin na ginawa sa amin. Nakita ko yung Diyos, so praise the Lord. At bukod pa dyan, dahil nananalig ka kay Jesus Cristo, pinupunan niya ng Espiritu. Kanyang Espiritu. Okay? And so, once na pinupunan ng Espiritu, kahit na struggle sa akin pa, etc., once na nandiyan yung Espiritu ng Diyos, nilililig na actually. Ikaw comfort. Kaya ako sa inyo comforter. So, you are a child of the living God. Anak ka ng buhay na Diyos. Kaya sa mga pumunta, dala-dala mo presensya niya. Ano? Kasi nabubuhay siya sa iyong sarili. Kaya kahit sa pumunta, dala-dala mo ang Diyos. Wala kang takot. Mga takot ako, Diyos tayo. Lalo yung sila sa mission house. Sa mission house, first time ko doon sa Pilipinas, sa Muntinlupa, pasok ko din, sabi ko, hindi yata kaya ko. Dahil puro mga tako, nandun. Nandun na sila, libre silang gumalo. Sabi ko, baka atrasuhin ako sa salita, nakakapuro baka pa ng mga tao. Hindi tayo lang ako doon ng mga ano. So, pero nakita ko, hindi. Nakita sa akin ako, ako din niya. Kaya ang trato nila sa akin, parang normal na, kaya natutunan ko, normal din na pala sila. Nakagawa niya sila ng mga bagay
na aksidente, nagkamali. O, ako, malaking posibilidad na din niya, pwede mangyari sa akin niya. O, doon na sa Amerika, mas madali mangyari doon. Napapansin ko dahil sa Amerika, once na nag-mortgage na halimbawa ng bahay, no? At biglang may nangyari, hindi nakasahan, pwede makatuwa mo next day, homeless ka na. Kaya maraming nagiging homeless doon. Hindi dahil sa gusto nila yun, ang may nangyari lang. Kasi walang tutulong sa kanila. They have to make way for themselves. Of course, nandiyan yung gobyerno, of course, pero maraming restriction. So, kaya pag meron ka Espiritu ng Diyos, talagang kapanyarihan niya tutulong sila. I'll tell you more about that experience, personal experience. So, Romans 8:11 says, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. Therefore, the power that raised Jesus from the dead lives and is inside. Don't forget, it's inside you. Alright, now, let me open this page here. So, the resurrection power is not only for heaven, it works down here. Yes, sir. Hindi lang sarangin. So, resurrection power helps us when we feel weak. It gives us strength when we feel lonely. It gives us comfort when we feel afraid. God gives courage. God will provide us. So, when we feel discouraged, remember God will give you pag-asa. Bakit na pwede tayo ma-discourage? Hindi kasi ganun siya. Bakit nakaka-discourage sa buhay niyo? Kaya kaya namin. So, pero binibigyan tayo ng pag-asa. Halimbawa, kaya na ano, ito hindi ka sinasabi sa inyo. As high stage ko, nadapa ako. Senior citizen tayo ng mga pati. Na, paksa ako flat face. Yung mukha ko, kung ano sa ano. Kasi, so, kung sa hospital, sa emergency kayo pumunta, sinitis-scan na po yun. Sinitis-scan, alam niyo yung sinitis-scan eh. Pagkatapos sinitis-scan, tuwa ako, sabi ng doktor, wala problema. Sabi niya, wala brain damage. Okay. Good. Sabi niya naman na, ginamot lang konti, after 2 days, wala na. Pero nung dumating yung bill, sabi ko, mas mabuti pa hindi na ako nagpagod. Mas nakaka-damage yung bill. Doon pala, pag kami na bagay ka na nangyari, huwag ka pupunta sa emergency, sa urgent care ka. Pumunta ako sa emergency, siyempre, bakit na lang eh. Pagpunta ko doon, hindi pala, CT scan lang ha. Pinag-usapan natin, CT scan lang. Ang bill, nearby lang. $22,000. CT scan lang. So, nasyak ako, kamunta ko din yung matahin. Nakalimutan ko na yung sino ko. And then, so, na-realize ko, kailangan bayaran nito, marami na paano. So, ang ginawa ko, wala, iyak na lang sa Panginoon. Panginoon, this is me. Kasi palagi, insurance, may insurance ako. Ang kaso, hindi kaya ng insurance na hawak ko. Maliit lang ang kaya sa Panginoon. So, tinabihan ko yung insurance. So, nangyari, kaya ko na-pray, iyak ako sa Panginoon, Lord. Sabi ko, isang coaching ito sa Amerika, isang coaching ito. Mabayaran yung coaching in 3 to 5 years. Tuloy niya. Bumayad ka na walang kaabog-abog na gano'n. Yung CT scan, isa lamang yun sa bill. Pati yung doctor's bill. Pati yung radiology bill. Dagdag yun. Umabot ka mga 5 months na, para yung padala ng reminder, yung bill, pabayaran ko yun. Ito yung nakakatulit mo sa Panginoon. Pero, may dumating na yung insurance na made available for me.
Dahil yun pala, kung saan nangyari yun, in our school, kung saan nangyari yun, yung aking bill, at yun ang ibinayad ko. Eh, ang kaso, yung insurance naman niya, kulang pa rin. 15,000 kailan. So may utang pa rin ako. Eh, napunta ako sa hospital. Nalaman ako, bigay ko yung 15,000 kaya pwede na ba ito? Ako kasi meron lang pinakakaya ng pera. So, hindi sa amin ng hospital, yung document, sabi niya, nireview nila yung case, sabi niya, ano ito? Nabangga ka ba ng kotse o nakabangga? Hindi, sabi ko, nagapanan ako. Ayun. Sabi niya, ganun ba? Niluran na ngayon yung remaining balance. Pinaprogram niya 50. Eh, so wala ako di siguro eh. Yun ay hindi ko maintindihan kung bakit ako pinalanas. Hindi ko kahit man sa sabi. Eh, yung pala pinakita ng Diyos, ang resurrection power. Kami na walang imposible naman. Kasi mag-jogging na kayo. Porque namin ito sa USA. Ayun, alam mo na, anything can happen. So, fifthly, God brought you to Taiwan for a purpose. Ayun ang nagsisisip mo. Hindi lang tayo na may purpose ang Diyos. Nung hindi mo tayo nasa Panginoon, wala ang purpose mo, yung purpose mo lang. Pero na yan, dinala ka dito for a purpose. May bigger plan ng Diyos. May mas malaking plan ng Diyos. For example, thousands of Filipino dinala niya sa Taiwan. So, bakit? So that Taiwanese people could meet believers. Dinala tayo dito para makilala ng mga Taiwanese, yung mga believers, nakatulad ninyo. Look at this. Usap ko si Pastor Obed at saka si Pastor Juan, si Pastor Maria Sisira. Pinagin namin yung demographics nila, maraming pinakamaraming Indonesian, mga Vietnamese, Filipinos, 100,000, German, France, etc. Okay? So, anong purpose ng Diyos? Alam mo, since 1950, 3% pa lang ang Christian mga local dito. Kaya, dahil hindi sila pumunta sa bayan natin, ay hindi nila dito. Para makilala nila ang Panginoon. Wala na tayong oras, ano? Pero alam nyo, yung panahon namin ng pag-alis, Pastor Owens, marami siya yung direction, pero ako yung experience namin dito. May mga Chinese na couples na naging member ng Taipei International Church dahil yung kanilang domestic helper, minigtisan sila. Meron isang prostitute, inaalagaan ng Pilipino yung anak niya, nakakilala sa Panginoon dahil doon sa inaalagaan ng Pilipino. Meron 4 na anak ng mayaman, nag-aaral yung 4 na anak sa Taipei International, sa Taipei Medical School, no? Nagtatago sila tuwing kasi Buddhist tatay nila. Yung 4 na bata niya, tinuturuan ni Lane Ramos, Pilipina, nagtatago sila sa Abilene para mag-blend sa kanila ng Biblia. Wala, sabi ko, ganun ba? Hindi naman natin, ano ba, papuntay mo sa Sunday School, nag-dramatize yung mga bata. Book of Daniel pa. Full of costume pa, full of costume. So, nakita ko ngayon yung dahilan kung bakit tayo hindi malagito ng Panginoon. Kasi yung mga Chinese, nakatrabaho sila 5-7 days a week. Eh, yung mga Pilipino na helper nila, inaalagaan yung mga bata at inaalagaan yung mga matatanda nila. Kaya tayo nagkaroon ng Jewish Church noon. Dahil yung mga members natin doon na tungkol sa garbage na nag-form, na intercessors, ang ginagawa nito mga member natin doon, dinadala nila yung mga matatanda nila na sa wheelchair, wala eh. Wala sila choice. Hindi na sila nilalabas ng kanilang mga pamilya. Kaya kung ang klase lang, dinadala sila sa church. Pero mga Chinese
these churches, at the sana nagdadalay yung mga, inaaruga sila ng stock. They feel loved, they feel attended. Kaya win-win. No? Win-win. Pero mga Pilipino, makakalabas na rin sila, makasilpa sila. Dala-dala na yung tuwa-tuwa yung matanda, tuwa-tuwa sila, tuwa-tuwa yung mga churches. Kaya doon din tayo nang binigyan ng facility, pinagamit na sa atin yung facility. Wala yung facility lang nito. Kung tumatagal, pinagamit na yung baptistry, pinagamit na yung mga projection, pinagamit na yung kusina, lahat na pinagamit na mga Chinese. May purpose kasi. Kaya huwag yung i-ignore yung layunin ng Diyos kung bakit ka rin nalalito. Sapagkat mag-bless ka. Nakapagtayo kami ng mga basketball competition sa Pagilid, sa Sansano. Dahil doon, sa Sinjuan, nakapagtayo din kami. Ayun si Brother Carlos, sa ano? Hindi sa kasi Brother, sa Churchill, Sinjuan. Nes Elmer, nakapangasawa yan ng maganda. Dahil sa Panginoon. Dati. Okay, so number 6. Reaching Buddhist co-workers with the love of Christ. Alam mo, ito ngayon. Ituturo natin mamaya. Mahirap pag-ulit ng mga Buddhist, mahirap pag-ulit ng mga ibang ethnic group. Kaya nga, nung kinausap ko si Omer, sabi ko, opportunity ko na. Nung nakita mo conference sa Turkey, we went to Turkey last September 2025. Part 1, we had out na cultural, CQ, cultural intelligence. How do we use cultural intelligence to share the gospel? Not among Filipinos together, not only that, but in other language group, other races. At ang model na yan, tinayo ni Yeso Cristo. No? At kaya mamaya, mag-aaral na, hindi naman ang pagkas Christian. Kaya stay put. After lunch, stay put. Okay? So, ayon sa pamamagitan ng ating buhay, makikita nila ang dahilan kung bakit sila ma-i-inganyo sa patuloy na makilala ang Panginoon Kristo kahit sa iyo. Tandaan mo, hindi ka rin mag-iigas on your own. Every time you share the good news, ang bata kung sino. See? Hindi na naman sa iyo. Kaya, huwag kang malugangin na alam mo, mahirap ka pa, hindi. Pag-aaralan natin na kung paano, hindi tayo natin na. Kaya lang, 10 sessions siya, pero buti pumayag ang ating mga leaders dito. Umpisa natin ng 1 o'clock, kahit mag-end tayo ng 5. Iko-compress kasi 10 sessions yun eh. At at the same time, bibigay sa inyo ng learning, kasi bigay yung email sa kanya, padadala sa inyo yung documento. Ang tawag ngayon ninyo, meron Tagalog version, Chinese version, English version. Ayun, kaya ano man ang gustong version kung ano. Okay? So, sa hapon ito, umaga ito, I should say, malayo man tayo sa ating hahanap, sa ating pinagmulan. Pero, malapit ang tayo sa Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Amen. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for the resurrection of our living Lord that gives us this inspiration to continue what your purpose is in our lives. Lord, because there's a big reason in that why you have brought us here. And we know we are making sacrifices, but we know too that you are not blind in those sacrifices. We know exactly those sacrifices are going to be used as well by God. There is nothing that God cannot use. Everything will be used by you. So help us, Lord, to continue our growth in the Lord,
and to continue to commit ourselves to fulfilling your purpose in our lives. All by faith in